Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Masyado maliwanag yata din eh. Maliwanag na, naliwanag lalo eh. Salamat po sa Panginoon at tayo muli po ay nandito sa kanyang bahay dalanginan at salamat sa kabutihan niya at tayo po ay kanyang dinala sa lugar pong ito. Ate Joel, pakiswitch mo yung dalawang patay pa eh, yan. Yan, nandyan. Yan. Okay. Tayong lahat po tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Mateo, Mateo chapter 18. Mateo chapter 18, verse 19 at verse 20 lamang po ang ating babasahin. Mateo chapter 18, verse 19 at verse 20. Okay, nakita na po natin? Nakita nyo na po? Andyan na po ba kayo? Okay, buksan nyo po Bible nyo kahit na meron tayong po doon sa screen. Para ang atin naman Bible atin pa nagagamit. Okay, verse 19 at verse 20 ng Matthew chapter 18. Basahin po natin. Handa, basa. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Tayo muna po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, magandang gabi po. Salamat po sa inyong biyaya po sa aming lahat na nandito na ngayong gabi. At tunay nga po, Diyos, na kayo po ang aming pinapasalamatan dahil kayo po ang nagbigay ng buhay sa amin. At salamat nga po, Diyos, sa inyong pong pagliligtas. Kami ay nagkaroon ng kamalayan tungkol sa inyo, sa inyong salita, sa inyong gawain, dahil ng inyong biyayang ginawa sa amin. At banal na Diyos, kami nga po ay dadako sa pagbubulay po ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, muli kami po ay inyong pakabanalin. Kaming lahat po bilang mga tao, kami po ay kapos. Bagaman kami po ay nalinis na ng banal na dugo ng Panginoon Kristo, kami po ay nakatakda ng pumasok sa inyong kaharian dyan sa langit. Ngunit habang kami po ay nandito pa sa lupa, kami pa rin po ay nababahira ng dungis ng sanlibutan ito. Kami pa rin ay nakakagawa ng mga hindi dapat naming gawin at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. At kami pa rin, O Diyos, ay nagkukulang. Kaya, Panginoon, kami po inyong patatawarin. Habagan niyo po ang bawat sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang muling mangusap at magpapala po sa aming lahat. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ang inyong pong lingkod ay wala pong kakayanan upang magpaunawa, magpabago ng buhay. Kayo lamang, O Diyos, sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, ang siya naming inaasahan na gagawa sa aming mga buhay. Ama, ang lahat pong ito ay aming dalangin po sa inyo, sa dakilang pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Salamat po, tayo po umupo na. Sensya na po kayo sa aking boses, medyo tinamaan po tayo ng sipon at ubo. Pero gayon pa man, tayo po'y nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Dito po sa ating mga binasang talata, makikita na po natin dito ang ating paksa. Matapos po ng ating Panginoon ay magturo sa Galilea, at habang nandun pa rin po siya sa Galilea, tinuturuan po niya ang kanyang mga alagad ng mga mahalagang bagay. At ang isa po sa kapansin-pansin po na itinuro ng ating Panginoon ay yung pananalangin.
Marami pong pagkakataon o reference sa Bible, lalo na po sa first four books of the New Testament, ay yung pananalangin. Marami po siyang, kung inyong titignan, ang daming lesson ng Panginoon pagdating sa prayer. So, sa Matthew, dito na sa book of Matthew, sa Matthew chapter 5, nagturo ang ating Panginoon ng pananalangin sa mga nang-uusig. So, it's a lesson. Lesson po yun. Sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo ang nagsisiusig sa inyo. Pagdating po sa Matthew chapter 6 verse 5, nagturo uli dyan ang ating Panginoon na manalangin kayo ng sikreto. Huwag katulad ng mga Pariseo na bulgar nga, pakitang tao lang. Sabi ng Panginoon, pag kayo nanalangin sa Ama, manalangin kayo ng sikreto, at ang Ama na nasa lihim ay kanya rin kayong papakinggan. So lesson din po uli ito. Sa Matthew chapter 6 verse 9, nagturo uli ang ating Panginoon dito ng pananalangin. Nung tanungin ng mga apostol, Panginoon, teach us to pray. Ang sabi ng Panginoon, pray to the Father. Manalangin kayo sa Ama, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, na nasa langit. So nagturo uli dito ang Panginoon ng pananalangin. Matthew chapter 9 verse 38, nagturo uli dito ang ating Panginoong Hesus. Tungkol naman po sa pananalangin ng pagpapadala ng mga manggagawa. Sa verse 38, sabi ng Panginoon, pray that God will send forth laborers for the harvest. Another lesson uli ito ng pagpipray. And Matthew chapter 14 verse 23, nagturo uli dito ang ating Panginoon in terms of action na siya po'y humiwalay sa mga apostol at ang sabi doon, siya'y nanalangin ng hanggang gabi o magdamag. So it's another lesson about prayer. Matthew chapter 19 verse 13, nagturo uli dito ng prayer ang ating Panginoon. It's about praying for the children. Matthew 19 verse 13. Na yung mga alagad, nung makitang lumalapit yung mga bata, uhugin, marurumi, madudungis. Sabi ng Panginoon, hayaan yung mga bata. At nung lumapit ang mga bata, ay sila ay kanyang ipinanalangin. So it's another lesson about prayer. Matthew chapter 26 verse 41, there's another lesson here about praying for them not to enter into temptation. So nagturo uli dito ang Panginoon ng tungkol sa prayer. Yan ho ay sa aklat pa lang ng Mateo. At dito sa ating binasa, isa rin po ito sa reference sa aklat ng Mateo ng pagtuturo ng ating Panginoon ng another lesson tungkol sa pagpipray. At ito po yung tinatawag na prayer with partner or partners. Ano po? So yung tinatawag nating prayer partners o partner, prayer partner. Kung dalawa lang kayo, prayer partner. Kung tatlo kayo, prayer partners. Okay? So another lesson po. So sa gabi pong ito po yung ating sisilipin. Ano? Kasi usually tayo po, pag nagpe-prayer meeting, meron tayong tinatawag na prayer partners. Ano po? Ano ba ito? Tradition lang ba ito ng mga Baptist churches na kapag may prayer meeting, may ka-partner? At meron naman dyan, ayaw talaga nang magkaroon ng partner. Masyadong soloista. Pero sana ngayong gabi, kung kayo man po ay soloista, sana ay makita natin ito, na we need prayer partners. There's a great need of prayer partners. And tonight, our lesson is entitled, The Blessings of Having Prayer Partners. The blessings of having prayer partners. Mga pagpapala at biyaya ng pagkakaroon ng prayer partner. I hope you will not misunderstood. Baka kasi isipin ninyo, yung brother, yung partner in life. Okay, walang problema yan sa mag-asawa. Okay? Pero ito po yung prayer partner lang. Maliwanag ito na prayer partner. Okay. Pasok muna tayo doon sa what is a prayer partner? Or who is? Or what is? Yan. Ano ba? What is a prayer partner? A prayer partner is a partner in prayer or a partner in praying. Yun lang yun eh.
Ano? Hindi po ito long distance, kundi magkasama. Ano? Kaya nga, partner in praying. Magkasama kayong nananalangin. O maaring merong extension yung pagiging prayer partner ninyo, na kahit na kayo magkalayo na, pero sa takdang oras na yon, itinakda ninyo, pwede kayong magkasabay na magpe-pray. Okay? Pwede rin po yon. Or partners in prayer or partners in praying. Yun po yung ibig sabihin ng prayer partner. Ano po? Now, who can be your prayer partner? Sa bahay, at home, if you are a married person, the first prayer partner that you must have is your spouse. Yung asawa mo. No? Pangit naman na may asawa kang tao, ang prayer partner mo ay ibang tao. So I do believe the closest person next to God in a married person is your spouse. Ano po? I think may problema kung hindi ang asawa mo ang pinakamalapit sa iyo, sunod sa Diyos. Kung ikay may asawa. Okay? So it's the best to make your spouse your prayer partner at home. No, yung gang malaya kayong nagkakasabihan ng darling, pakipag-pray mo naman ako. Hanggang gayon. Maganda 'yun eh. No? Kristiyano, lalo na kung pareho kayong Kristiyano, may problema po 'yan. Kung kayo bilang mag-asawang Kristiyano, hindi kayo nang magka-part sa pagpe-pray. Or aside or in addition to your spouse, you can make your child your prayer partner. Yung anak mo. Alam niyo, minsan mas tapat pang mag-pray ang bata. Oo. Ang bata, pag nanalangin, bagaman minsan napaka-specific. No, minsan, pag ang bata, pinag-pray nyo, Panginoon, ang mami ko po may kuto. Please, Lord, help my mommy. Talagang specific po mag-pray ang mga bata. Pero wag ka, totoo yan. Totoo yan. Ako, bato-bato sa langit, tamaan, buti nga. Naparamdaman yung kuto. Hoy, wala akong kuto. Sabi ko kay Mrs., Mami, ba't ka kayo mga babae? Kalimitan kayo, may kuto. Ako wala. Sabi ni Mrs., wala namang pagbahayan ng kuto sa buhok mo. Saan magbabahay? Maigi na rin nga, blessing na rin. Oo, hirap din kaya ng may kuto. Anyway, sa Amerika pala, bawal ang may kuto. Opo, yung mga nag-a-apply at kayo makuto, naku, bagsak po kayo. Opo, bawal daw po doon. So your prayer partner, if you are a spouse person, is your husband or wife. If you're a family person with children, it could be your child, your children. No? Sana ma-create natin yung ganitong atmosphere sa bahay, no? Yung ama, hindi maiyang magsabi, anak, pag-pray mo ang daddy, ha? Yung overtime ang daddy, gagabihin, pag-pray mo ako, anak, ha? Alam nyo, hindi po yun, hindi po yun basta lang. Or, napakaganda rin naman na yung anak natin, mag-open din sa atin, Mami, pag-pray nyo po ako, may exam po ako. Mami, pag-pray nyo po ako, may recitation kami. No? Ganda po yun. Yun ay sa bahay. And then, at church, any one of the members could be our prayer partner. At pwede ho, maganda po dyan, advisable po dyan, pag naghanap po kayo ng prayer partner sa church, gawin nyo namang shifting. Huwag yung prayer partner nyo mula nung kayo maligtas hanggang sa kayo mamatay, siya lang. Mas maganda, gawin yung shift by shift. It could be weekly. Ngayong Miyerkules na to, ang prayer partner ko mamaya, si kapatid. Tapos next Wednesday naman, si kapatid naman na iba. Alam nyo, maganda po yan. Or gawin yung monthly. Nasa sa inyo po yan. You can design your own itineraries of your prayer partners for every church meeting, like our prayer meeting. Any one of the members, you can make our pastor. Maganda po ito, mga kapatid. Maganda po ito. So, who can be your prayer partner? So, yun na po. And then, labas na sa church, lahat ng iyong kakilala ng mga pastor could be your prayer partner.
kami sa pamilya namin na ang nagkakasakit. Lahat ng mga pastor na nasa cellphone ko, ite-text ko lahat siya. Pastor, ako po si Brother Joseph Good Shepherd ng Batangas City Good Shepherd Baptist Church. Please pray for my son. May lagnat po siya. Te-text ko yan lahat. Kaya lang, nung masira ang cellphone ko, maraming number ng mga pastor na bura. No? Kaya, nautay na uli ako. Kaya mga kapatid, alam nyo, kapag may mga visitors na pastor tayo, ang maganda po, hingin nyo yung mga cell number nila. Because they are the best prayer partners aside from our church members. Oo, mga pastor, kasi pag nanalangin yan, malapit sa Diyos yan. Kung meron tayong tao sa simbahan na hanapin na mas malapit sa Diyos, mga pastor. Oo, kaya mga kapatid, have a collection of numbers of these pastors. Opo, maganda po yan. Hindi nyo lang po yan naiisip ngayon. Pero pag kayo namimiligro na, mangangapa kayo. At yung text natin, gamitin natin niya sa maganda. No? Instead of texting kung ano-ano, gamitin natin yung mga cellphone na yan para sa magandang bagay. Ano po? Or you can text your prayer partners abroad. Okay? So, yan po. Now, ngayon, itong prayer partner, for sure, lalo na kung yung kasama mo sa pagpipray, yung talagang physically ay kasama ninyo, be sure that you are in tune. Kasi, ang sabi dito sa verse, let's go on verse 19. Again, I say unto you that if two of you shall agree, the word agree there is very important. Kahit sa pagpipray, ang hirap kaya nung ang kasama mo hindi mo kasundo. Oo. Ang hirap maging prayer partner yan. Yung kagalit mo, prayer partner mo. Kaya nga sabi sa Bible, bago ka manalangin, makipagbati ka muna. Makipag-ayos ka muna. How much more yung prayer partner mo? So, kailangan, agree. Nag-a-agree siya. At kapag ikaw ay nagpe-prayer request na, be sure na naiintindihan nung iyong prayer partner yung iyong request. Baka mamaya, kapatid, pakipag-pray mo yung biyanan ko kasi sana mamatay na. Baka ganun ang pagkakaintindi. Pero ang pagkakasabi mo pala, yung biyanan ko mamamatay na. Pagkarinig, sana mamatay na. Ganon. Tapos nung mag-pray na, Lord, sana po mamatay na yung biyanan ng aking... Grabe, kapatid! So we ought to be agree. Kasi minsan sa ganung aspeto, minsan kukulbitin mo, mali. Minsan naman yung magpe-pray, hindi alam yung name. Bernard. Hindi nga. Sa totoo lang, minsan ganun tayo eh. We are agreeing in things that sometimes it's not clear. Kaya mag-iingat din kayo, ha? So, kailangan yung prayer partner nyo, pag kayo mananalangin, you agreed. You have the same spirit, ayos ang inyong ugnayan, and then, maganda rin po ito. Alam nyo, maganda rin ka-prayer partner yung kagalit eh. Alam nyo kung bakit? Kasi magiging way din yun para kayo magayos eh. Gagamitin ng Panginoon yung tagpo na yun. Kapatid, siya nga pala, pasensya ka na nung isang araw, ako'y nakaimik sa'yo ng pangit eh. Ganun ba? So, hindi ko alam. Siya, sorry ha. Di nagbati pa kayo bago kayo manalangin. Ba? Okay. So, mahalaga po ito in looking for a prayer partner. Minsan yung mga mag-asawa, magka-prayer partner yan. Pero pag magkagalit yan, ang hirap mag-pray niyan. Hirap. Dapat nag-aayos muna. Pero ang ganda nun. Kasi kahit na kayo hindi ayos, pag magpe-pray na kayo, parang talagang mapipilitan kayo mag-ayos eh. Kasi haharap na kayo sa Panginoon. So nagiging way din yung para yung away nyo, instead na abutin ng 24 hours, naging 10 minutes na lang kasi ilang minuto na lang magpe-pray na kayo. Okay? So, I hope you know
who can be your prayer partner. At kung kayo po yung soloista na binabanggit ko kanina, gumising-gising naman po kayo. Kasi ang dami niyong mamimiss na blessings. Rapture na kayo, isa lang kayo nananalangin. Hindi niyo po may apply ito, sayang. This is one of the lessons of the Lord Jesus Christ with regards to prayer. The blessings of having prayer partners. Now, pasok na tayo sa puntos, sa pinakalaman. Now, what are the blessings of having a prayer partner? Verse 19, let's look at this. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin. So, nandito na yung prayer dyan. Kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Very self-explanatory, mga kapatid. One of the blessings of having a prayer partner is the blessing of an assured answer to our prayer. The blessing of an assured. Assured, ha? Assured. Kasi sabi ng Panginoon, kung pagkasunduan ng dalawa, may kapartner hindi sinabing isa lang. Hindi naman po ibig sabihin na pag nag-isa kang nag-pray, hindi sasagutin. Hindi naman po ganun ang ibig sabihin. Pero kung may effectivity na yung panalangin ng nag-iisa, mas effective yung may kapartner. Opo. Mas effective yung may kapartner. Mamaya, makikita natin yung reality dito. So, ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo, sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kaya alam niyo mga kapatid, if you are in great need, or even in temporary need, or sabihin natin usual, common need, you share it to your prayer partner. There is an assured answer to your prayer. Well, alam niyo kapag ang Panginoon po'y sumasagot, I hope naiintindihan na natin. Ano yung pagsagot ng Panginoon? Paano siya sumagot? Yes? Ano pa? No? And wait. All of those are answers of God. Pag tayo nag-pray, I hope, yes, positively, we would like na yung ating request ay i-grant. Pero but when God answers, it is not always yes. God answers sometimes wait. God answers sometimes no. There is a better one. May mas maganda akong ibibigay sa iyo. Actually, yung no doon, it's not rejection actually. God knows what is better and best for us. Oo. No? Nanalangin ka ng partner in life. No? Hindi nangyari. Don't be disappointed. Don't be discouraged. Sabi sa Bible, pag humingi ako, ibibigay niya. Ba't di niya binigay? Ano ba yung hiningi mo? Kalooban ba ng Panginoon yan? Pangalawa, kung sa tingin mo, para naman yung kalooban ng Panginoon, pareho naman kaming Christian po Baptist pa kami, pareho. Hindi pa rin kami nang nagkatuluyan Well, kung hindi man kayo natuloy, maybe it's not God's will. Maybe God has someone better for you. Huwag dun lamang. Ganun din sa trabaho. Ganun din sa exam. Lord, pinag-pray ko naman pong ako'y maging top. Bakit po ako tapyas? At least, natapyas ka man sa top, pasa ka pa rin. Kasi meron pong mga nahingi ng request sa akin
Brad, pag-pray mo ako, ha, mag-i-exam ako. O sige, tanong ko sa'yo, ano bang gusto mo ipag-pray ko? Specific dapat. Gusto ko po makapasa. Ay, naku, mali. Ay, pag-pray mo, maging top ka. Bakit naman po, ang hirap kaya? Hindi, mas maganda yun. Bakit? Pag ang ipinag-pray mo, pumasa ka lang, pag sumablay yun, di bagsak ka. Di nga. Nakuha nyo? Ipag-pray mo, Lord, sana maging top ako. Pag sumablay man yun, pasa ka. Nakuha nyo? Oo. Talaga naman eh. Yung aking pamangkin, humingi ng request na tatawa-tawa eh. Tito naman eh. Hindi nga. Specific, ano? Pag pasado lang request mo, pag sumablay yan, bagsak ka. Pag pe-pray natin, maging top ka. Abay, pumasa. Hindi nga, naging top. Pasa naman. Si Brother Kiko. Brother, ano ka-request mo? Sana'y makapasa. Ako, kapatid, sala. Pag-pray mo maging top. Tatawa-tawa. Ako, hindi ko yata kaya yun. Pag-pray mo. Tignan natin pag lumabas. Pero alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. When we pray to God, and you are honest enough and humble enough to pray, whatever God will show as His answer, you will be satisfied. Kasi ang isang nananalangin sa Panginoon, hindi naman yung pag-yes o pag-no, yung pag-yes ang ating hinaantay lagi eh. When we pray to the Lord, like the Lord Jesus Christ, not my will, but thine. Di ba? May request din naman ng Panginoong Hesus eh. Kung nanaisin nyo, let me pass on this. Let this cup pass on me. Yung gang lumampas na sa akin yung saro na ito, yung hirap na ito. Kung nanaisin nyo, yun ang kanyang desire. Humanly speaking, kasi napakahirap talaga ng dadaanin nyo doon eh. But His heart is prepared for God's answer, whether yes or no, or there is a better way for me. Alam niyo mga kapatid, sana maging ganun din yung espiritu natin eh. Na yung idea ng assured answer is not always yes. The no is also an answer. The wait is also an answer. Di ba? Pag kayo tumawag, hello, nandyan ba si Kwan? Wala. O, di ka pag tinanong ka, nakatawag ka ga? Oo. May sagot ga? Ano sagot mo? Meron o walang sagot? Merong sagot. Pero ano yung sinagot? Wala. Nakuha niyo ibig sabihin? Oh, di ka kayo pag nagte-text, please text back. Eh kahit tuldok lang ang iyong ipadala, at least nag-text back ka. Acknowledged. Di ka? Minsan may tinetext ako, please text back. Nung mag-text, wala lang. At least nabasa niya. Di ba, komportable na tayo dun. Alam niyo ang Panginoon, there is an assured answer to our prayers when we have prayer partners. Verse 19, it shall be done for them. Okay? Well, I know God answers specifically if He grants it according to His will. He can answer it instantly if it is His will as far as time is concerned. He could answer specifically, talagang itemized, yun talagang binigay. God can do it. Pero kung hindi niya talaga kalooban, He can also do it. Kaya nga, ang sarap manalangin sa Diyos eh. If we are really serious in seeking God's will, hindi dapat tayo yung gagawa ng paraan eh. Minsan inuunahan natin ng Diyos. May prayer tayo, pero gagawa natin ng paraan para yung prayer ko mangyari. Ang hirap nung ganun. Let God do it. He will make a way. No? Minsan kasi, yung paraan natin maaring mali. No, minsan, mahalaga din sa Panginoon yung silence eh. Tumahimik ka lang. Allow God to work.
Allow God to work. But the best here is there an assured answer. Assured answer. Sana mabuild sa atin to mga kapatid. Yung assurance na binitiwan mo yung request mo, but you are assured that God has an answer. And that is the first blessing of having a prayer partner. No? Pangalawa, sa verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. The first blessing, assured answer to our prayer. Number 2, the blessing of a meaningful fellowship in prayer. Meaningful fellowship in prayer. Nais kong pansinin natin dito yung salitang gathered together. Gathered together. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo may prayer partner at tayo po'y nasa pananalangin na, there is a meaningful fellowship going on. Mali po yung ginagawa natin minsan na prayer meeting, bago mag-pray, fellowship na kayo, ang dami. Chikahan, chikahan, chikahan. Huwag naman sanang gayon. Palitan natin yon. Kaya minsan natitira na lang segundo. Pansin niyo po yon, yung tutugtog na yung ating organista. Kling, kling. Naku, pray na tayo. Hindi ko alam kung sinasadyang gayon. Actually, namimiss naman natin yung chikahan, ano? Pero alam nyo, kahit hindi kayo magchikahan, magbigay na lang kayo ng request, pakipag-pray mo kapatid to. Pag tayo po ay nasa prayer time na, there is a meaningful fellowship going on. Opo, nakaka-build po ito ng meaningful. Pag sinabing meaningful, maraming meaning. Minsan nga, mas maganda pang mag-fellowship na nananalangin kaysa sa naggaganyanan eh. Kasi more words, more offense. Minsan sa kadamihan ng chinika, may mga nasaktan na doon, may nasabi ng sobra doon, nanlait na doon, nag-character assassination na doon. Ay buti pa sa prayer eh, walang ganun eh. Oo. Pansin nyo ba yun? Less words, less mistakes. More words, more mistakes. Oh, parang yung teacher namin sa English, the composition. Ang style ng marami, blah, 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 blah. Sabi ng teacher, alay, kahit naman napakadami ng ilalagay niyan, dadami lang ang mali nyo. I-check lahat, yung mga grammar, subject and verb agreement, ganyan. O, para lang daw humaba. Make it clear. Alam niyo po, sa ating pananalangin, together with the prayer partner, nagkakaroon tayo ng meaningful fellowship. Kaya nga pag may prayer meeting, sana mga kapatid, get the opportunity to make that sister or brother your prayer partner tonight. Kasi pag naging kasama mo yan sa prayer mo, there is a meaningful fellowship going on. At hindi mo makakalimutan na yung kapatid na yan. Magiging maganda lang ang inyong ugnayan. Dati, hiya-hiya kayo, hindi kayo magkausap. Nung magkasama kayo sa prayer, magkita kayo sa linggo, tiyak ko sa inyo, iba ang dating nyo. Minsan hindi ganun na nangyayari eh. Kung sino yung partner nyo, mula nung kayo maligtas hanggang kayo mamatay na. Kaya pagdating sa langit, marami kayo itong hindi makikilala. Sino ikaw? Ako yung katabi mo sa church. Tuwing linggo. Gayon ka? Oo nga mga kapatid. Let's use the opportunity of having a free time to pray with a prayer partner. Kasi kailan pa tayo? Kailan pa tayo magkakaroon ng prayer partner time? Kumbaga, prayer time with our prayer partner. Wala na. Pag linggo, lahat naman tayo salta din eh. Maya-may uwian na doon. Pagdating ng di ba? Ano lang yung time nating meron? Wala naman tayong panahon makabisita sa bahay mismo ng kapatid na yun para makiisa sa pananalangin sa kanya. Wala! Ito lang. Kaya samantalahin na natin yung time na tayo nandito. Because there is a meaningful fellowship going on with our prayer partner. At
At alam niyo, bilang church, we are a family. Pag kumakanta tayo yung sa baptism, sana habang tayo kumakamay, ninanamnam nyo naman yung mensahe. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Ano share your life with us? Tayo naman dinatnan, ayaw nating i-share ang buhay natin. Masyado tayong, hindi ako lang. Alam ko may iba-iba tayong amoy. Ayoko makatabi, brother, yun sa prayer kasi may kailangan niya ng tawas. O, di kayo magkalayo. Diyan ka, brother, ha? Dito ako. Okay. O kaya habang nagpe-pray, ganyan ka. Wag naman, mga kapatid. Wag, mali yun. Joke lang, ako naman nagbibiro. Doon nga makikita yung brotherhood and sisterhood and Christianhood na kahit anong amuhin yan, kapartner mo yan sa pagpe-pray. Mayaman man yan, mahirap man yan. Minsan naman yung iba, nakakaalam namang makipray kay sister, isa'y mayaman. Sasabihin naman ng isa, nakakailang naman makipray kay sister, kay brother, isa'y mahirap. Nakakaya naman makipray kay sister, sobrang ganda. Ay, wag namang girl at boy, wag namang gayon. Girl to girl, boy to boy, para maiwasan yung mga issues. Baka mamaya, sister. Nangangamoy yan ha. Well, hindi naman masama yan kung nasa panahon na kayo. Hinahanap nga natin yung ganyang fellowship dito para tayo-tayo, kumbaga sa di ka? Pero kung mga young people pa, may gatas pa sa labi, sa tenga, wag muna. Wag muna. Kung kayo'y mga talagang yung kayo lampas na sa kalendaryo, siguro, once in a while. Pero wag naman yung lagi. Kada prayer meeting, kayo ang magkasama, iba na yan. So, lalaki sa lalaki, okay lang yun. Kung mag-asawa naman, pwede naman. Pero sana mga kapatid, let's exchange partners. Pagdating sa prayer, para magkaroon tayo ng meaningful fellowship. Magkakasama sa langit ng walang hanggan, dito man lamang, hindi man lang nabasag yung hiya. Diba? Imagine niyo, tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sa kaliwa, sa kanan, at sa likod. Yang pagmumukhang yan, makakasama mo yang walang hanggan. Kaya dapat adjusted na kayo. Baka pagdating nyo sa langit, ba't ka nandito? Di ba dapat doon ka? Wag naman. Kaya nga sinasanay na tayo, Oo. Nakakatawa mang isipin, sadyang ganon. Ako'y naniniwala, meron pa rin tayong pagkakakilanlan kahit sa langit. We shall know each other. We can recognize each other. So, the blessing of meaningful fellowship. Sayang po Tatanda na tayo. I-grab na natin. Minsan naman sabi ng iba, nakakaya naman po makipellowship sa... Kasi ako po yung people, nakakaya naman po sa yung pillars. Yan ang nga nagiging problema minsan Kaya hindi tayo makabuo ng magandang fellowship with each other. Masyado na tayong divided. Makipray ka din sa, yung people na babae sa allegiance. Ituring mong mami mo. Sister mami. Ako naman po yung oo nga. Sige, sister anak. Di ka? May meaningful fellowship yan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Hindi, kaya tayo minsan, hindi tayo ganun ka-close We're a big family, mga kapatid. Ang pagiging pamilya natin is stronger than a family on earth. Why? Because our family here is an eternal kind of family. Kaya nga, mga kapatid, there's a blessing behind having a prayer partner, and I hope before we pray, mamaya, please find a prayer partner. And then lastly,
The blessing of an assured answer to our prayer, the blessing of a meaningful fellowship in prayer. Letter C, the blessing of God's presence in prayer. Verse 20. Nasabi po doon, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3, pansinin nyo ha, 2 or 3, sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Wow! This gives more meaning to that meaningful fellowship. God is within. Kaya alam nyo, totoo yun eh. Kapag nananalangin ng Kristiyano ng tunay, nanginginig talaga ang dyablo eh. Bakit? Ang presensya ng Panginoon nandyan eh. Kaya nga sa pamilya natin, yung ating family altar, alam nyo mga kapatid, yung ipangwagaywayaan, dire-diretso natin yan. Kung hindi nyo pa po nasisimulan, simulan po natin yan. Ipagpatuloy po natin yan. Alam nyo po, kapag ang pamilya na ay nananalangin, wala man si tatay, magkakasama, talagang ang presensya ng Panginoon ay nasa gitna. Kaya nga kapag nananalangin ng buong pamilya, nandun yung blessing ng Diyos eh. Why? Because God's presence is already there. It's already a blessing. Blessing na po yun, yung sabi ng Panginoon dito, and I am in the midst of them. Blessing na yun. Yun yung problema sa mga apostol nung bumagyo eh. Diba? Nung nasa dagat sila, bumagyo. Halos mamamatay na, sabi ng mga apostol, gisingin natin ang Panginoon, biruin nyo, minsan na lang. Natagpuang tulog ang Panginoon, ha? Sa buong buhay niya, minsan lang naparecord na siya'y natulog. Doon lang sa tagpo, ay ginising pa eh. Ang sabi ng mga apostol, Panginoon ko, mapapahama kami. Ay hindi yata alaman ng mga apostol na ito na sila'y kasama ng Panginoon at kasama nila ang Panginoon. Diba? Hindi naman talaga sila lulubog eh. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, nasa ang inyong pananampalataya? Ang point doon mga kapatid, ang blessing doon yung, parang sinabi na rin ng Panginoon, hindi nyo alam na ako'y kasama ninyo. Ba't ka kayo mag-aalala? Kahit pa magtaob-taob, ang bangkang ito, hindi tayo mapapahamak, ako'y kasama ninyo. Hindi kayo kaganda na ang pamilya gayon. No? The blessing of God's presence. Kaya nga sa family altar natin, kung meron man minsan tayong mga problema ang kinakaharap, push on praying together with your family. Kung meron mang aayaw, just pray, God will work. Kung ugali man ang problema, ipanalangin nyo yan. Walang masamang ugaling hindi kayang baguhin ng Diyos. If we will pray. Ang problema kasi, pag may masamang ugali, babanatan din natin na tama na yung silensyo. Ultimo, just pray. I-voice out mo lahat sa Panginoon, sa Diyos ka na. Magbuhos ng sama ng loob. And just watch and pray. And wait. Makikita mo. Pitik lang ng Panginoon yan. Pitik lang ng Panginoon yan. Kiliti lang ng Panginoon yan, mababago yan. Oo, mas magaling pa kaya sa Diyos. Kaya alam, minsan po, hindi nga tayo nananalangin eh. We go on our ways to solve our problems. And sometimes, it makes our problems worse. God's presence, there am I in the midst of them. Mga kapatid, kaya po mamaya pag tayo nag-pray, sana po, hanap po kayo ng prayer partner. Oh, basagin natin yung laye. Gawin natin ito. This is part of God's lesson to us about prayer. Prayer partners. The blessings of having prayer partners. Sa Bible po, meron na po nito. Daniel. Oh, hindi pa tayo end. Puntahan na natin yung application and illustration. Daniel chapter 2,
Konti na lang po ito. Konti na lang po. Daniel chapter 2. Si Daniel po dito, noong ang haring Nabucodonosor ay nanaginip at nagkaroon ng paltik ang kanyang isip dahil walang magpaliwanag at magpaalala ng kanyang panaginip. Tapos, nakaabot kina Daniel ang balita na kapag walang magpapaaninaw sa kanya ay papapatay lahat. Lahat ng mga pantas na tao. Tingnan nyo, verse 14. Nang magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Aryok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y sumagot at nagsabi kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Nang magkagayoy pinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan siya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Kinuha ni Daniel yung challenge. Nang magkagayoy, verse 17, naparoon si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael at kay Azarias na kanyang mga kasama. Ito yung mga prayer partner ni Daniel. Yun, sinabi niya, nang magkagayo, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama, prayer partners niyan, ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayo'y nahayag ang lihim kay Daniel. You see that? Oh, nung malaman ni Daniel, hindi niya sinolo. He went to his prayer partners. Hoy mga kasama, pag-pray natin na rin. Matindi ito. Please help me. Let's pray for this. Old Testament yan. New Testament, Acts chapter 4. New Testament, Acts chapter 4. Good illustration. Verse 23. No, ito po yung kay Pedro at kay Juan nung gumaling yung bulag at hinahanap yung sino yung nagpagaling, ganyan, ni-interview at sila'y mapapahamak. Ayan sabi ho dito sa verse 23, at nang sila'y kinulong po sila mga pakawalan na ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan. Okay, ito yung mga prayer partner nila. At iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote kasi pinagbabawalan na sila dito mag-preach. At nang matatanda, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. So they prayed. Peter and John shared the burden to their prayer partners. Eh ano nangyari? Pagdating doon sa verse 31, at nang sila'y makapanalangin na, instant po ito mga kapatid, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at napuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. See that? Yun po yung blessing ng prayer partners. Na mga kapatid, let's do it. Let's do it so that we could not miss the blessings of having prayer partners. Tayo po'y mag-pray. Let's pray. Lord God, salamat po sa inyong mga salita. Tunay Panginoon na lesson din po ninyo sa amin ang pagkakaroon ng prayer partners. Yes, maaari kaming mga nasanay na mahirap baguhin. Pero Lord, since there are many blessings of having prayer partners, nagkakaroon ng assured answer sa prayer, nagkakaroon ng meaningful fellowship, na hindi lamang po doon sa kapartner ngayon, kundi sa mga magiging kapartner pa sa pagpipray. Lord, that is what you like na mangyari sa amin bilang magkakapatid. Yung magkaroon kami ng meaningful fellowship, yung hindi lang kami nakakapangita nga lang sa isang bubong dito, pero wala naman kaming fellowship talaga. Kahit pa kami magkakasamang nagkakantaan, there is still no fellowship. Kung talagang hindi kami nagkakalagayan ng loob, kaya Panginoon, tutulungan niyo po kami sa bahaging ito. At maging higit sa lahat yun nga po yung presensya ninyo, Panginoon. Help us, O God, to make this prayer partner a part of our goal for us to be used or familiar with our
brethren. Dahil minsan, hindi nga ho mabuo yung fellowship. Sana gamitin nyo po yung pagkakaroon ng prayer partner para magkaroon po kami ng magandang fellowship. Better than meeting only in this place, but having a meaningful fellowship in prayer. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.